Actually, noong September 2025 na nakaraang taon ay alam po natin na siyam sa korporasyon ng mga diskaya ay na-revoke na po ang license. At sa ngayon po ay ang gusto rin po ng DPWH, ng DTI, ang lahat ng mga lehitimo na kontraktor, mga kontraktor na may puso, at meron silang tinatawag nating kagustuhan talaga na magtrabaho para sa gobyerno at para sa taong bayan, kayo po ay hinihikayat na sumali. Sa ngayon, mayroon po ang DPWH na online blacklisting portal kung saan makikita niyo po ang mga listahan ng mga korporasyon na sa ngayon ay blacklisted. Follow-up lang po, ma'am. Bali dun sa, na-mention po si Pangulo na initial na 15 contractors last year na nakakuha ng bulk po ng mga infrastructure, flood control projects. Ilan po kaya dun yung parang na-clear na ng government? Ilan naman po dun yung parang nag-undergo pa ng screening or vetting process? Sa ngayon, Sam, hinihingi natin ang pinakalistahan ng DPWH, pero ibibigay po nila siguro bukas ang mga listahang ito. Pero sa ngayon po, ang maibibigay ko sa inyo ay ang mga online blacklisting na nasa portal nila. Ang listahan na naka-blacklisted na korporasyon. Last na lang po for my part, ma'am. Bali sa ngayon po, ma-ensure po ba ng Marcos administration ang lahat ng mga infrastructure projects ng government? Bali na vet na po lahat ng contractors na yun. Hindi na po sila involved sa kahit anong anomalies. Yan po ang naisin ng Pangulo. Kaya nga po nagsagawa ng mga investigasyong isinagawa hanggang ngayon, simula noong nakaraan, ay para maayos po kung ano mga ginawang mali, kung anong ginawang mga pang-aabuso. Yan po ay gustong matama ng ating Pangulo. So, kung hindi po talaga gumasta masyado at nagkaroon ng pag-iingat sa pondo ng bayan dahil sa nangyaring ito sa flood control mess, sinisiguro po naman ngayon ng administrasyon, lalong-lalo na rin po ng DBM, na sila po ay magre-release ng pondo sa tama.